Matandang gabi sa inyo mga tagapakinig. Ako, ang inyong Kuya Koen. At isa na ng mga kwento para ating uungapin ngayon. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang istorya katulad nito. At ngayon, ituloy na natin ang katapakutan. Kuya Koen, ako si Miguel. Isang ordinaryong binata na tulad ng karamihan. Kay naranasan ako magmahal at maniligaw. Ngunit, ang karanasan ito ay hindi lang humanto sa sakit na puso. Kundi, sa isang bawalak lang hindi ko inakalang kakaharapin ko. Nag-umpisa ang lahat na makilala ko si Leia. Maganda siya, mahimhin, katila ba, bait sa kaibang alindog, na hindi mo natatandihan. Isang araw, dahil na rin siguro sa pangasar ng mga tropa ko, ay napasubo ako sa isang postahan. Postahan na kung mapapasagot ko si Leia. Nasagot nila ang isang buwang pagkain ko sa kantin. Bumayag naman ako, Kuya Koen. Dahil hindi naman sa pagmahayabang ay marami ring babae na nagpapapansin sa akin. Dahil kuwerpo din naman ako. At dahil doon, naging determinado ako manalo sa postahan. Hinimulan kong ligawan si Leia. Tuwing uwian, inadaanan po siya. Inutunuan sa mga dala niyang nilagay. Hanggang isang araw, inandot niya ang alo ko. Ihatid siya pa uwi. Malayo ang bahay nila. Magamat, sa iisang bahay lang kami nakatira. Ang kanila'y nasa gilid ng isang kapahoyan sa dulo ng baryo. Tahimik ang lugar. Mayapa ang lahat. Para masarap manirahan doon. Dahil mapolitikihan ang maririnig. Pagdating namin sa bahay nila, agad akong pinapasok lang pamilya niya. Napakabait nila, Kuya Koen. Sobrang asikaso. At tila, tuwang-tuwa na ako'y dumadalaw. Agad nila akong pinaupo sa pagkainan, kung saan naghanda sila ng mga masarap na putahe. Adobo, sinigang, pritong karne, at iba't ibang ulam na hindi mo aakalain kayang ihanda ng isang pamilyang nakatira sa isang payak na tahanan. Hindi ko maiwasang mapaisip kung paano sila nakakakuha ng ganitong karamihan pagkain. Sa isang lugar na tila ba nagigitaos. May espesyal kaming pinagkukuhaan diyong. Lakal na itisagot ng ama ni Leia ang minsan kong tanongin. Sa tuwi ako'y bumibisita, hindi nauupos ang mga masarap na pagkain sa hapag nila. At tila ba lalo pang dumarami ang mga handa sa bawat pagdalaw ko. Napalapit na rin ako sa pamilya ni Leia, Kuya Koen. Habang mas napapadalas ang pagdalaw ko, ay parang mas nararamdaman ko nagiging parte na palaga ako ng pamilya nila. Masyado silang mabait para gawin kasangkapan nila sa pustahan, Kuya Koen. Doon ko napagkasyahang tunuyan ang kalikuran ng napagkasundoan namin ng mga tropa ko. Total naman, hindi ko na sila nakikita dahil pagkatapos ng klase, ay diretso na ako kina Leia. Isang gabi, habang kumakain ako sa bahay nila, napansin kong mas masarap ang ulam kaysa sa dati. Malambot, makakas,
At tila ba may kakaibang lasa na hindi ko may paliwanag. Lang napansin ni Leia na nasasarapan ako ay umiti siya at sinabi na masaya akong nagustuhan lumidil. Napangiti ako at napakingin sa lahat ng miyembro ng pamilya. Dito ay nagditian na rin sila na nauwi sa tawanan. Ang sarap ng pakiramdam ng mga oras na yan. Mga sandalin, ayokong matapos. Mga sandalin, gusto ko sunitin. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa kabila ng mga ngiti ibinibigay ko, ay may kaba na baka matapos ito kapag nalaman nila. Pinagpustahan ko ang anak nila. Hindi ko na malaya pinabot na pala ako ng hating gabi. At pa siya ako umuwi. Inawat ako ng ama ni Leia. Dahil sabi niya, dahil mapanganib niya, at baka ako mapaalok ako sa daan. Kaya pumayag na din ako na mag-alok itong doon na muna ako. Pagpadil pa sa gabi, tatalaman na ginaraw ako iba sa kanila. Yung gabi yun, hindi ako makatulog, Kuya Koen. Ay naririnig ako mamay pinapag-uusap mula sa kabilang silid. Doon ko narinig si Leia at ang kanyang ama na pinag-uusapan ang pakikipagpustahan ko sa aking mga tropa. Para akong binuhusan ng nag-iilong tubig na mga oras sa iyon, Kuya Koen. Hiyang-hiya ako sa pamilya ni Leia. Pati na rin sa kanya. Balak ko sanang magpaliwanag. Kaya dahan-dahan ako lumapit sa pintuan. At sinilip kung ano ang sitwasyon sa labas. Magbuelo sana ako at mag-aabang ng tiyempo. Ngunit, nagulat ako sa aking nakita. Nakita ko ang ina ni Leia na may hawak na itak habang hinihiwa at isang bagay sa lamesa. Iraso ng braso ng isang tao. Hinalatlayat ako ang mukha ng katawan. At halos sumasok ako at mahimatay nang makita ko ang pamilyar na tato sa braso. Ang tato ni Nart. Tanlambot ang mga tuhod ko. Biglang sumagi sa isip ko ang mga matitilamsik na dugo sa paggalingan. Ang kakaibang lasa ng karni at ang tuwing may nawawalang tao, may lagi magsasarap na ulam sa bahay nila. Diyos ko, ang kinakain ko ay yung mga kaibigan ko. Masyado ako natakot at hindi ko napansin na patas ako. Napatama ang paa ko sa isang kahon sa sahig at isang masinang tunog ang pumunaw sa paligid. Ngayon tuwigil ang pag-uusap sa kabilang kwarto. Mukhang gising na siya, sabi ng isang malamig na boses. Sa isang iglap bumukas ang pinto at lumabas ang ama ni Leia. May hawak na matalim na gulok. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tumalon ako sa bintana palabas ang bahay. Ngunit, hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko ang isang malalim na halakhak mula kay Leia. Akala mo makakatakas kami din. Tumingala ako at siya nasa ibabaw ng isang puno. Ang kanyang mga matay nagliliyab at ang kanyang bibig kaya unti-unti mo nagbuka. Mas malaki pa kaysa sa dapat na kaya ng isang tao. Mula sa kanyang likuran ay lumabas ang kanyang mga magulang. At ang kanilang ko ay humaba at naging kakaiba. Ang kanilang balat ay unti-unti naging maitim. Tila ba natutuyo
at lumulutong na parang balat ng patay. Sila ay mga aswang. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas ng daming yun. Ang natatandaan ko lang ay nagising ako sa isang masukal na bahagi ng gubat. Duguan, may makakalamak sa likod at nanginginig sa takot. Simula noon, hindi na ako bumalik sa barya namin. Hindi ko na hinanap si Leia. Ngunit, alam kong hindi pa sila takbo sa akin. May mga gabi, may naririnig ako mga yapak sa labas ng bahay na tinutingian ko. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ito para kaya imahinasyon at takot. Pero minsan, may kumakailot din sa bintana. Minsan naman, para ako may naririnig na mahisin ng bulong sa dilim. Pero, alam kong hindi guni-guni yung mga naririnig ko ngayon. At alam kong isang gabi, darating sila. Para kunin ako. Huwag kang magtalami din. May utang ka pa sa amin. Madalas kong marinig, tuwing nag-iisa ako. Mga tagapakinig. Sana, huwag natin paglaruan ang damdamin ng ating kapwa. Dahil hindi natin alam kung ano ba ang tinatag ng lihim sa kanilang pamilya.